Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Masayang Tuesday po sa inyo lahat. Masayang Tuesday, no, Son? Sa Tuesday, Yan, Jen, at siyempre sa lahat ng ating mga babayan, lalong-lalo na yung nasa abroad, nasa ibayong dagat, lagi po kayo welcome sa Saganang Mamamayan. Ayun, medyo nabitin tayo. Nakatutok tayo ngayon sa Senado, Nelson. Bakit? Ano ba meron sa Senado? Kasi sinagot ni Senator Ping ang privilege speech ni Senador Rodante Marcoleta kahapon. Ayun, ibig sabihin, may privilege speech si Senador Rodante Marcoleta kahapon. Kahapon, yun, oo. Ngayon naman ay nag-privilege speech si Senador Panfilo Lacson bilang sagot sa privilege speech kahapon. Yes. Ayun, ano nangyari? Nag-recess Baka nagutom yung Yun nga, principal. nagpatawag daw ata yung principal ng, recess muna, recess, ano ha? Pero bago mag-recess, Jen, napanood ko na pagkatapos mag-privilege speech ni Senador Ping Lacson, ay binigyan ng pagkakataon si Senador Rodante Marcoleta na makapagtanong. Yun naman kasi talaga ang ano dyan, ang mga pangyayari. Nagkaroon ng, anong tawag doon? Ay, Face off. Face off! Face off. One-on-one. Yung ano dalawang tawag senador. Sa basketball, one-on-one. One-on-one, oo. One-on-one. Yes. Yes, kaya lang po ay, yun nga, papunta na sila sa exciting part. Biglang pumasok po ang principal at sinabing recess muna tayo, medyo mainit ng sitwasyon dito. Kasi dapat anya, kapag tanong ninyo, i-address nyo ang Senate President. Okay. Hindi yung nag-uusap tayong dalawa. Di ba? Ang i-address natin, Senate President. Ang nangyayari, tayong dalawa na ang nagsasagutan Diretso na. Meron daw moto proprio power ang Senate President. Ipahinto muna ito. Tigil muna kayo. Ganun ba? Mukhang nagkakapersonal lang kayong dalawa Para malinawan niya ng ating mga babayan, lalong-lalo na yung mga kung manood ay gabi na, o kaya hating gabi, madaling araw, pag-uwi ng bahay, siyempre hindi naman nila napanood kung ano nga ba nangyari dyan sa Senado. Ayun. Ano ba ang, unang-una, yun munang privilege speech ni Senador Marcoleta kahapon. Ano ba ang nilalaman noon? Ano ba ang sinasabi ng privilege speech ni Senador Marcoleta? Yan. Ano ba ang subject matter niya? Yes, ano ba? Kasi nga naman, 8 buwan na raw nakalipas nang sinabi ni Pangulong Bongbong na mahiya naman kayo. O di ba? Mukhang nakakahiya nga talaga. Bakit naman nakakahiya? Kasi walang nangyayari sa investigasyon Sino ba talaga anya ang mga walang hiya na gusto nating malaman? Ayun. Di ba? Yung mga walang hiya na nagkamkam sa pera ng taong bayan na umaabot po ng trilyong pisong halaga. Ayun. At yun ang naging subject matter. At hindi lang yun, Jen, ha? Tinatanong din ni Senador Marcoleta kung bakit sa hinaba-haba ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee ay wala pang nailalabas na konkretong mga rekomendasyon para makasuhan kung sinong dapat kasuhan at matunton kung sino ang mastermind nito. Ang Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon. Oo. At hindi lang yon, bakit may mga tao na nababanggit na may alam dito sa pagnanakaw sa kabambayan, pero tila iniiwasang ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Vital person pa naman daw yun. Mukhang may mahalaking papel, ano? Ay siguro, dyan, papakinggan natin yung pahayag ni Senador Marcoleta. Ito'y kahapon. Kahapon po ito. Kahapon. Para magkaroon tayo ng ideya sa kwento. Mahirap kasi na pag nanood ka ng isang teleserye, ando ka na sa gitna, hindi mo maintindihan kung ano pinag-uusapan. Sige. Ito muna tayo. Episode 1. Ano ang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta kahapon? Part lang po ito, ha? Pakinggan po natin. Sila po ay nagpahayag ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kabanang Bayan. Nabanggit nilang muli ang 30 Tamarin Street sa South Forbes Park. Gayon din ang 14 at 41 Nara Street. Nabanggit din ang opisina ni Saldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado sa harap ng Malacanang. Kinumpirma rin nila na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa
sa nakalipas na pagdinig ng komite. Bukod pa rito, isa sa mga nagsalitang ex-Marines ay tumestigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ng kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila nabuo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Ipinagkibit-balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapani-paniwala, lalong nararapat na sila'y paharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Ayun, isang bahagi yan, ha? Yes. Ang binabanggit na rito ni Senador Marcoleta, bukod doon sa mga naon ng mga pangalan na nabanggit na hindi rin ipinatawag sa Senate Blue Ribbon Committee, ito pang paglitaw ng 18 ex-soldiers. Yes. Bakit tila sa halip na investigahan ay sila ngayon ang pinagdududahan? Dinidiscredit. At ngayon ang daming kaso, ha? Speaking of 18 brave soldiers. Mamaya isa-isahin natin ang kaso. Sila ngayon ang naharap sa problema. Oo. Anong naging sagot naman dito ni Senador Panfilo Lacson Jen sa kanyang privilege speech kanina? At maagang-maaga, pagsimula ng alas 3, pagpitada ng alas 3, meron na. Siya agad ang napansin nga ni Senador Marcoleta, parang anyang special pagka si Senador Ping Lacson ang sasagot. Well, anyway, huwag na natin puntahan yun. Ano naman yung oras yan eh. Oo nga, oo. Availability eh. Anong sabi ni Senador Lacson? Ayan. Ha? Aha. Sa kanya hong talumpati kanina, Meron ka dyan mga excerpts, mga salient points. Sige. Oh. Ang sabi dito, parang obsessed daw po. Ha? Obsessed at personal ang atake kay Senador Lacson. Ang problema dito, Ang Jen... pinaparang obsessed si Senador Marcoleta. Ayun. Siguro mapakinggan na natin para baka sabihin nag-conclude tayo eh. Yan. Sige nga, ano bang bahagi ng pahayag ni Senador Lacson kanina? Eto po. Rodante Marcoleta has become so obsessed with tagging and bad-mouthing this representation, as he has become obsessed with defending China in many fora, like in the confirmation hearing of 35 senior officers of the Armed Forces of the Philippines, but especially when he interpolated our distinguished colleague from the majority bloc, Senator Francis Kiko Pangilinan, when he sponsored and defended Senate Resolution number 37 last February 2. So obsessed that he had to resort to rigorous stalking of all my interviews and social media updates, nitpicking from every statement I uttered, and tricking this august chamber to cry foul, armed with nothing but his draining litany. Since Senator Marcoleta apparently knows every word I say in my media interviews and every move I make in this chamber, napilitan akong balikan ang napakaraming pagkakataon na ako ay naging paksa ng kanyang mga personal na atake. Perhaps, Mr. President, it started when this representation inquired about Senator Marcoleta's hilaw interpretation of Senate rules relative to his motion to dismiss in the impeachment case against Vice President Sara Duterte last year. Thus, on August 6, 2025, I manifested my inquiry regarding Senator Marcoleta's arguments calling for the dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte using Section 135 of the Senate rules. I highlighted that nowhere in our rules can we find a provision on a motion to dismiss, nor is there a suppletory application of the rules of court and other references like the Riddick's Manual, etc.,
to accommodate such a motion. I merely raised a parliamentary inquiry into how we can deal with the said motion to dismiss an impeachment case, given that we were then constituted as a legislative body in plenary session and not as an impeachment court. It was supposed to be a simple parliamentary inquiry from what I considered then, and I quote, medyo hilaw na interpretation. Ay, yun, naputol. At kung ano, medyo mahaba yung privilege speech sa Senador Ping Lacson, marami siya napuntahan kay IG, at kung ano-ano pa. Yun nga. Oo. Dito mga babayan, kung napanood nyo lang yung napakahabang sagot ni Senador Panfilo Lacson, mauunawaan ninyo na pumupunta pa rin po siya dun sa estratehiya na imbis na sagutin ng direkta ang katanungan at kung ano yung subject na pinag-uusapan, nilalayo niya yung usapan diyan, di ba? Ayun na nga. Kasi yun ang paratahan ng magkabilang panig pero sabi niya, idaw, nilalayo. Sabi ni Senador Ping. Pero kanina, kukumpara mo nga naman yung nangyari. Yung kanina lang pag-usapan natin, mukhang sabi nga ng Senador Marcoleta, medyo parang puro ad hominem Yun nga. No, ad hominem, pati yung usapin ng SOSE, Yun pati nga. usapin ng kung ano-ano, nabanggit. Ang pinag-uusapan nga ay tinatanong ay yung pamamaraan ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ang mga kasagutan ni Senador Panfilo Lacson, pinakamarami pumunta sa KIG. Kalayaan Island Group. Yan. Yung mga dagat-dagat yun. Yung mga yung West Philippine Sea. issue ni Senador Ping, Senador Yung SOSE. Yan. Yung Statement of Contributions and Expenditure, na ito naman ay nakapile na at dinididig na ng COMELEC. At kung alin-alin pa, yung impeachment ni VP Sara. Ayun, napunta na, nabanggit din pala yun. Kung anong ginawa doon ni Senator Marcoleta. Nung si Senator Marcoleta ay congressman pa, noong binigyan ng dinidinig ang budget ng Vice President, yun din ang binanggit. Ang ibig sabihin dito, mga babayan, ang kay Senador Marcoleta, ang punto niya sa privilege speech, si Senador Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee at yung kanyang, yung laman ng kanyang tinrabaho. Sa loob ng nakalipas na mga buwan ng investigasyon. Kasi hanggang ngayon, wala pang report. Di ba? Ang sagot ni Senador Lacson, imbis na sabihin, hindi, ganito po kasi yan. May sinagot naman siyang ilan. Pero karamihan noon, hindi, ikaw ganito Pinakailaman niyo kay IG. Pumunta ka doon sa impeachment trial, ganito sinabi mo. Tapos nung ikaw ganito pa, yung sosi mo, ganyan. Ibig sabihin, mga kababayan, kung kayo po ay nag-oobserba, bukas lang, wala kayong papanigan, makikita nyo na po, makikita nyo na kung papaano, kung sino umiiwas, di ba? Kung sino umiiwas sa investigasyon ng flood control project. Pati yung splice video napuntahan din Splice video. Hindi nga yun ang issue, di ba? Ang isa ho sa, tiin nyo, mapakinggan nyo ulit, ang hindi masagot-sagot ni Senador Lacson ay yung pagkakabanggit niya na itong sina Adrian Bersamin at si Trigib Olivar ay nagmaneho ng... Si Yusek Bernardo. Yusek Bernardo. Pero yun daw kasi ang kanyang banggit doon, hindi naman yun nangyari sa Blue Ribbon Committee kundi sa DBCC meeting. Yun ang binabanggit niya. Ibig sabihin ba, ganito yan, Jen, ibig ba sabihin nito, kapag ka hindi nabanggit sa Blue Ribbon Committee, wala ka na ipatatawag na testigo? Parang yun ang gusto niyang punto, sir. Nelson. Paano? Magsisimula pa lang kayo mag-investigasyon. Day one. Paano ka magpapatawag? Wala. Saan ka kukuha ng mga, di ba? Siyempre, sa mga impormasyong galing sa labas, di ba? Eto, Senador, labag ba sa tuntunin na magpatawag ng testigo o ng resource person kung hindi nabanggit sa transcript?
Hindi ano yan. Yun ang kanyang punto di ba? Hindi yung tuntunin. Hindi. At pangalawa, ikaw mismo nagsabi, sa bibig mo mismo lumabas na ganitong nangyari batay dun sa testimonya o sinasabi Isang pagbubulgar pa ngayon. Pagbubulgar na parang sinabi mo, etong nangyari. Tapos, ayaw mong imbestigahan. Ang katanungan dyan ay malaking, bakit? Yan. Pati yung 47 mambabatas daw. Ayun pa. Bakit na wala man lamang binanggit kahit sino? Sabi niya, wala naman ako listahan. Wala naman sinabing pangalan. May nagsabi lang sa akin. Lalo na dapat na nagkaroon ka ng pag-iimbestiga dahil nalaman mo na meron Sino-sino yung 47 na yun? Sino bang natanong mo na sino yung 40? Kung may nagsabi na nga sa'yo, ba't hindi mo pa inimbestigahan? Sino-sino yung mga yun? May lead ka na Ay, mga katanungan dyan? Mula simula naman daw, sinabi niya, hindi ko naman pinangalanan yung 47. Hindi ko nga alam kung sino-sino yung mga yun. Ba't mo pa ipinload, di ba? Yun. Bakit mo pa sinabi? Anong bearing yan dun sa pag-iimbestiga mo na para bang ginawan mo pa nga ng di ba? Ng PowerPoint doon sa kanyang privilege speech. Yung una mong privilege speech. Yung mga tinatawag, contractors sa tawag. Na yun ay, kung tutuusin, napaka-importanting part ng investigasyon. Hindi nabanggit sa BRC, hindi mo na mabaliwalain. Kung wala ka listahan, ba't mo pa ipinload, di ba? Yun na nga. Ano ba pinaasa mo ang taong bayan na meron ka mga maimbestigahan, mabubulgar na contractor, pero wala pala, yun puro salitaan lang tayo dito dyan? Ganun ba yun? Hindi po pwede. Yun nga yan ang hinahanap ni Senador Marcoleta. Nasaan na? Ano naging resulta? Yes. Yung draft report, napuntahan din yung draft report pala, Nelson, ha? Kaya naman daw, hindi pala may labas-labas yun. Mismo doon si Senador Marcoleta, hindi pala pumipirma Ayun nga. Tanong naman ni Marcoleta, bakit naman ako paper ba dyan? Hindi ko nga alam kung official yan Mamamalay mo, bandang araw, bigla mo itangging official yan, di ba? 400 pages daw pala yun. Marami, kaya parang link na lang ang pinakita. Siguro, nilagyan nyo ng cover letter na piniliwanag nyo kung ano yan, di ba? Hindi basta isubo mo dyan, bahala na sila kung anong gawin, di ba? Yun. Yun po. Naantabayan natin, Nelson, kasi maganda yung sagutan Yung paliwanag yun Yung face-off. Pero hanggang nag-recess, almost 30 minutes na, Nelson, Sabi lang kayo na, 1 minute suspension. 1 minute Pero suspension. Pero hindi na ibabalik yan yung usapan. Kasi siyempre, medyo mainit na nga Nauwi doon sa punto na kasi doon sa meron daw hearing sa March 12 ang Senate Committee on Foreign Relations kasi nga kinausapin ng KAG, di ba? Mukhang meron atang request si Senador Marcoleta na ipatawag yung NAMRIA, DFA, at yung mga ahensya ng pamahalaan, Justice Carpio, Professor Batumbakal. Para ipaliwanag na yung tungkol sa mapa. Doon sa hearing mismo. Kasi meron daw pong utos noong 2012 pa, administrative order, na maglabas ang NAMRIA ng mapa, inuutusan sila at ang DFA, Nelson, para ito ay maipagkaloob sa mga sangay ng gobyerno, lokal at international, para isumitin natin yung mapa ng Pilipinas dyan sa KAG na yan. Nauwi yata na, alam niyo po ba, Ginoong Lacson, kung ano ang nilalaman ng administrative order, ano ba number yon? Basta yon. Ayoko na po. Hindi ko na po malaman yan. Ayoko na pong maalamin. Hindi ko pala alam kung ano nilalaman yan. Parang gano'n ang naging sagot. Kung hindi niyo po alam, sasabihin ko po sa inyo, gusto niyo bang malaman? Ang sagot, hindi ko na gusto malaman yan. Hindi niyo po gusto malaman ang isang bagay na mahalaga? Na may kinalaman po ang ating mga kababayan at taong bayan? Mahalaga po ito na dapat niyong malaman. Yun. Sabi naman Senador Lacson, hindi ko na malaman kasi mauuwi na naman niya sa dati na ninyo sinasabi, paulit-ulit. Masakit na po sa tenga Pagtatanggol nyo naman yung China dyan. Pagtatanggol nyo naman yung China dyan, mga ganyan yun. Ang sabi ni Senador Marcoleta. Sumagot na naman si Senador, sumagot na ang Senate President. Hindi, si Senador Mamesa lagot pa. Sumagot pa ba? Hindi ko maalala. Ano sabi niya ay, akala ko po ba kayo ay isang magaling na investigador? Oo nga pala. Bakit pala ngayon pala kayong manghuhula? Manghuhula na pala kayo, hindi na pala kayo. Ayun, yung pala tama. Ayun na. Pumasok na ngayon ang Senate President. Tsaka
Oo. Hindi daw matutuloy yung hearing na yan na ipinapatawag. Sumagot daw pala ang DFA kayo na umaga lang naman. Sapagkat ang NAMRIA daw po ay nagsabi na hindi ako makakadalo dyan kasi baka masakripiso ang ating national security. Yan ho mga palusot. Yun na nga. Kasi, naalala nyo, naglabas na ho ng mapa ang NAMRIA. Administrative Sabi, map. eto po yung mapa. Eto yung West Philippines. Hindi ho totoo na walang mapa. Eto. May mapa na pala. Natatakot ba kayong malaman ng taong bayan na hindi yan talaga yung mapa na kailangan, di ba? Pinapasabit. Hindi pala ata yung sinasabi ng administrative order noon pa 2012 na mapang dapat ating isumite. Ibig sabihin, niloko nyo rin ho yung taong bayan, di ba? Ngayon ay sumulat daw ang DFA, hindi sila makakarating sa March 12. Kasi maiipit sila dyan eh. Yun na nga. Pagka nagkaroon ng hearing at natanong sila, akala ko sabi nyo may mapa na. Eto yung nilabas yung mapa. Ano masasabi nyo? Ito ba yung mapa na hinihingi? Ayun. Hindi po eh. Bakit yung inilabas? At saka inimbitahan nga rin si retired Justice Carpio Sana at saka si Professor J. Batumbakal. Hindi, natatakot sila. Kasi sila, Jen, magaling lang sila kapag walang nagtatanong eh. Yung walang maalam na ng sitwasyon. Napakahusay. Ito yung mapa, ganyan. Propaganda, mga babayan. Opo, masakit man pong pakinggan, pero wala tayong magagawa eh. Pero balik tayo sa usapan. Kasi lumayo na nga ha? Ang usapan ho dito, nawawalang pera ng taong bayan ito eh. Yun na nga. Alam mo, maganda yung punto ni Senador, kayo na, sabi ni Senador Marcoleta, alam niyo po, kaya ko naman sagutin isa-isa lang lahat ng mga binanggit sa inyong privilege speech eh. Ang problema lang, malilihis tayo. Mawawala tayo doon sa paksa na nilalaman na aking privilege speech. Ano talaga nangyari? Ano ang resulta? Kasi inihintay ng taong bayan, ang resulta ng investigasyon may kinalaman po sa flood control anomaly. Ngayon, kung sasagutin halimbawa yung SOSE, KIG, doon na punta yung usapan. doon na, malilihis na talaga tayo, hindi na natin masasagot. Yun ang naging point naman ni Senador Marcoleta. Hindi niya iniiwasan po yung SOSE, yung KIG, kung ano pa man. Sa ibang pagkakataon na niya, di pwede natin sagutin isa-isa yan. Pero ngayon, focus tayo doon sa hinahanap. Naging paksa ng kanyang privilege speech kahapon. Kasi yan po ang importante. Trilyong pisong pondo ng bayan po ang hinahanap eh. Hindi ba? Yan po muna dapat ang sagutin natin. Ano ang nangyari? Sino ang utak? Sinong mastermind? Sinong may mga kagagawan yung nangyaring ito? Mamaya malalaman natin anong mangyayari. Mukhang pilit po talagang inililihis, mga kababayan. Masakit mang aminin, pero kitang-kita naman natin. Ano yan? Inililihis na, may pinagtatakpan pa. Ganun bang mukhang tingin ba? Mukhang ganun nangyayari. At hindi ko, total, wala na yung, tapos na yung privilege speech ng dalawang senador. Taong bayan naman ang tumingin dyan. Pagtagnayin natin. Tingnan natin, ano nga ba yung mga sunod-sunod na nangyari. At makikita naman ninyo kung meron na bang pinagtatakpan o wala. Nga, no? Pero sayang, ako nang hinayang ko doon sa magandang sagutan eh. Tsaka at least pareho naging maginoo yung dalawa. Hindi ito kagaya ng debate na akala mo Ihabol nga natin mamaya. Pakihabol nyo nga para makita natin. Yung kahit yung bahagi. Pero kung babalik pa, i-live natin, i-feed natin ng live kung ano magiging sitwasyon. Pero yung mga nauna kanina, baka pwede nating balikan mamaya. Pero meron tayong pagsasalu-saluhang paksa eh. May laman po ang ating Vox Populi sa araw na ito. Ang tanong, naniniwala ka ba na tila may pinoprotektahan ang mga otoridad kaya ayaw imbestigahan ang pahayag ng 18 dating sundalo? Kung ang sagot niya pa opo, may pinoprotektahan sila, letter A. Kung ang sagot niya naman ay hindi po, wala kasi nga gagamitin lang nila yan magdadrama lang sila dyan, magsisirkus lang yung 18 na yan. Hindi na po. Yan. Ang paraan po ng pagsagot ng ating Vox Populi ay ganito. Ang makikita nyo pong QR code sa inyong mga screen, itapat nyo po. Open nyo po yung camera ninyo. Yan. Itapat nyo po dyan sa QR code na yan. At pwede na po kayong mag-type ng inyong mga reaksyon. Komento, may kinalaman po sa ating Vox Populi. Pagkatapos nyo pong mag-type, pindutin po yung nakalagay dyan sa baba, submit button.
automatic na po naming matatanggap ang inyong mga reaksyon. Huwag po kalimutang ilagay ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood sa ating mga social media pages sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube sa Net25 News and Information. Mapapakinggan din po tayo sa Radyo Aguila Provincial Radio Station at dito po sa Mega Manila, DZEC 1062. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Ay, teka lang, tuloy pala. Teka, huwag tayo mag-break, ha? Ito po, sa pagdiriwang daw po ng Women's Month, nagsagawa ng lecture training ang Port Management Office ng Negros Oriental, Siquijor para sa mga kababaihang kawani ng Port of Dumaguete. Tinalakay po sa aktibidad ng Women Empowerment, kumpiyansa sa sarili at epektibong pamumuno ng kababaihan sa kanilang mga larangan. Binigyang diin na ang pamumuno ng kababaihan ay hindi po lamang mahalaga sa kasalukuyan kundi malalim ding nakaugat sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Yun, mabuhay po ang mga kababaihan. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat gaya ng barko, roro, ferry, iba pa? Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Oy, nagbalik na raw ang Senado, Nelson, ha? Ganun ba? O, babalik ba tayo o break muna? Isang break muna. Saglit lang po. At nagtatanungan daw po ulit Senador Marcoleta at Senador Ping Lacson na maikling break lang po. Magbabalik ang Saganang Mamamayan. Ayan, Nelson, balik tayo sa Senado. Sige. Pakinggan ulit natin. Senado, I please don't come think in. we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue. Dahil po ba, Mr. President, mayroong nagsampa ng demanda doon sa mga taong inakala nating makakatulong sa atin? Magiging sagwil na yon para hindi natin sila tawagin. So, ibig sabihin, pwede palang i-demanda na lang at ang gustong magkukusa na pumunta rito, tapos na tayo. I cannot answer your question. That's the reason I'm saying that we should ask the Committee on Rules to rule on that. You can be right, you can be wrong. But I do not want to answer you and tell you that you are right and that we could do that. It's better that we have the Committee on Rules decide. You are a member of the Rules Committee. Why don't you take it up? That is the best thing to do. And not belabor the issue.
Majority Leader. Mr. President, I'm not belaboring the issue kasi po sumagot na si Senator Lacson. May pagpayag na po. So wala na pong problema doon. Ang pinag-uusapan na lang para malinawan, schedule na lang po hinihingi ko. Yes, he has not given the schedule yet. And he might even think of checking with the Rules Committee first on whether we can do that right away or not. Salamat po, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Thank you, Mr. President. The good minority floor leader would just also want to weigh in. The Minority Leader, Senator Alan Cayetano, Mr. recognized. President, good afternoon. Sir President, obviously po, iba ang point of view ng dalawa nating kasamahan. Pareho nating ginagalang. Let me appreciate the passion of both of them to get to the bottom of the biggest scandal, at least monetarily, the biggest graft and corruption scandal to hit the country in our history. No? If you look at the amounts, it's staggering. But may I make this manifestation just to encourage all of us that there are simple ways also of finding some solutions to the problem. Ayokong maliitin po ang trabaho ni Senator Lacson. Ayokong maliitin po ang trabaho ni Senator Marcoleta. Pareho po silang nagsusumikap na malaman ng totoo, pero napaka-politically charged ng ating pong environment ngayon. First, Mr. President, I'd like to mention, during the budget hearing, I asked Secretary Vince Dizon a very simple question. Ba't hindi nalang utusan lahat ng DE, samahan ng COA, samahan ng barangay captain, sa listahan na hawak ng DPWH ng 2023 or 2022 pa hanggang 2025 project, kunan lang ng picture. Para kung may picture at hindi pa bayad, hindi ghost yon. Kung may picture, walang project at bayad na, ghost yon. Kung may problema, substandard o kung ano man, kita na natin sa picture. Kasi si Senator Lacson na mismo ang nagsabi din sa atin na as time goes by, umiiba yung numbers ng actual na ghost at hindi. No? Number two, Mr. President, I think many of us, and I'd like to appreciate Senator Win Gatchalian here, cautioned that when there are investigations sa graft and corruption, minsan mas malaki pa ang tama kapag ka natigil yung mga projects. I brought this up sa DPWH na pag kinancel nyo lahat ng project, baka walang kumuha niyan. But since yung top 10, nandun, instead of bantayan, insist, wag bayaran, kinancel lahat, so nakatiwangwang most if not all. But number three, I approached Senator Win right before I asked the majority leader to speak. Nabasa ko po sa online, sa major dailies na wala pang nabibid sa 2026 budget ang DPWH. I'm not that sure if that's 100% correct. But it seems to be correct na marami sa mga project hindi pa nabibid. One of the problems daw was the pricing of materials na maaring magbago na naman because of the price increase. So this is the problem, Mr. President. Presyo pa lang at project. But for every school building na madelay, isang buong generation ang hindi makakapag kukuha ng quality education. Ganun din po sa farm to market road. Isang 5-10-year generation ng ating farmers ang lalong maghihirap at mas mababa presyo kasi hindi magagawa yung farm to market road or irrigation. So, again, hindi ko minamaliit yung mga pinag-usapan today, yung mga pag-uusapan, sinong iimbitahin, how we follow the evidence, who does the evidence point to, sinong mastermind. But let me just emphasize na dalawang problema to o tatlong problema in one. Hold someone accountable, but how do we put enough trust in our system, in DPWH, in our infra projects to get it rolling, di ba? So, the third whammy, palapit na yung tag-ulan. Pag hindi na bid ang project ng hanggang April, hindi po mag-uumpisa yung mga projects ng May. Parati nating hinahabol ang summer kasi doon po mabilis gawin ang mga project, lalo kung may excavation. Pag ginawa natin ang projects ng June, July, maraming delay dahil nga tag-ulan. Ang problema, Mr. President, dahil wala tayong budget. Ayan, balik tayo sa ating palatuntunan. Medyo mag-rewind tayo ng konti, Nelson. Oo. Ano ba ang nangyari
nung mag-resume. Kasi yun ang mahalaga. No? Bakit? Kasi bigla natapos si Senador Marcoleta. Meron na ata mga naunang mga ilang minuto. Pwede ba tayo mag-rewind? Direct? Naka-ready? Ano, i-rewind natin mula lang dun sa pag-resume ng session. Yes. Sige. Balikan natin. Ayan, saglit lang daw, Nelson. Ano, ha? Basahin ko itong commercial. Commercial muna tayo. Adyan na raw. Sige. Because when the chair suspended the session, Senator Lacson had the floor, and he was allowing questions from Senator Marcoleta. That is the parliamentary status. So, what is your pleasure, Majority Leader? Maybe we can request or ask the pleasure of the gentleman from Cavite. I will allow, Mr. President, but if he hits me, I'll hit back. All right. So, Thank you. So, that's Mr. very President, clear. we allow... Senator Marcoleta is recognized. Salamat po, Ginoong Pangulo. It's not a matter of hitting me back. He can hit me many, many times. Sabi ko nga po kanina, Mr. President, that's irrelevant to me. It's no longer important to me. Kahit ano pa pong paninira ang sabihin ni Senador Lacson sa akin, wala pong kaso sa akin yon. Ang taong bayan, alam na po nila kung ano ang totoo. Sila po ang arbiter. Silang magsasabi kung totoo lahat po ang pinag-uusapan natin dito. At kung ano ang sinabi laban sa akin. Ang gusto ko lang pong linawin, Mr. President, kung talagang pinaninindigan ni Senator Lacson yung patakaran na kanyang huling sinabi at binigyan ng emphasis kung saan ang mga ebidensya pupuntahan natin. Napakarami ko pong sinabi kahapon do sa aking privilege speech, inisa-isa ko yung dapat napuntahan natin. Para sa ganon, lahat ng inaakala nating ebidensyang magtuturo kung saan dapat at kung sino dapat ang managot, doon lang natin makikita at ang taong bayan po ay nakikinig at nagbabantay. So, gusto ko pong malaman, Sir President, kung totoo po lahat ang kanyang paninindigan na pupuntahan natin ang lahat ng ebidensyang maaari nating makuhanan, pwede po bang revisyuhin niya yung aking privilege speech? Nandun po lahat, inisa-isa ko. At nagtapos nga po ako doon sa 18 ex-marine officials sa iba pa yatang mga official ng ating sandatahang lakas ang nandun. Lahat po ba noon ay pupuntahan natin? Open po ba siya, Mr. President, na puntahan natin alang-alang doon sa pagkuha natin ng katotohanan? At makukuha lang natin ang katotohanan kung haharap lahat ang mga taong binanggit ko sa aking privilege speech. Huwag tayong magbibigay ng teorya ng kahit ano. Ako po inananalig na kapag sila'y humarap, may kakayahan naman ang komite, Mr. President. Makita natin kung talagang nagsisinungaling o hindi. Meron po tayong patakaran. Meron tayong remedyo kapag nagsisinungaling sila. Nakukontempt natin, ikinukulong po natin ang nagsasabi ng hindi totoo. Payagan lang natin, lahat sila may karapatang magsabi, mag-contribute sa ikahahanap ng katotohanan na lahat po tayo ay merong interes. Yun lang po gusto ko malaman, Mr. President, kung si Senador Lacson po ay tapat sa kanyang paninindigan, dapat sana lahat po ng aking sinabi, hindi naman po makakasama, makakatulong po sa ating lahat para makagawa tayo ng isang ulat. Sapagkat ngayon, kagaya po ng kanyang inamin, ang tagal na po nung sinirculate na ulat na sa online, at sabi niya, isa pa lang po ang pumirma. So, pwede po bang malaman sa ating kasama, Senador Lacson, lahat po ba nung aking binanggit sa aking privilege speech ay tutunguhan natin sapagkat potential po na panggagalingan ng maraming ebidensya? Para tapusin na po natin ito. Senator Lacson sat down. He no longer has the No, floor. Mr. President. The Majority Leader. Yes, para wala na daw gulo, na di pang lalaking gulo, binulungan ako ni Senator Lacson. Yes daw. Kailan po kaya, Mr. President, mag-uumpisa? Ay, hindi ko na po alam yun.
kasi po kung yes, bitin na naman po, Mr. President. Ayoko pong mabitin ng taong bayan, Mr. President. Kaya gusto ko pong malaman kailan, anong oras, tuloy-tuloy po ba para sa ganon? Ay mapayapa naman ang kalooban ng ating mga kababayan. Mr. President, may I respond? Yes, Senator Lacson. Isa lang po pakiusap ko, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. Seryoso po ba kayo? I'm serious, Mr. President. So we can get over it, no? Because that is a partial. And move forward. Yes, that's a Partial, and then you can move forward to the next one. That is correct, Mr. President. Paano ko po Yes, but, pipirmahan again, para sa report, Mr. President? Ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential areas of evidence. Kung payag naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President, tapusin na po natin ito. I believe that the Committee on Rules should tackle that particular question because today I found out that those members, those so-called ex-military soldiers that you're mentioning and the people behind it, some members of Congress filed a case of cyber libel on them. And therefore, I think the Committee on Rules should check first whether we can call a hearing on that particular issue kung ganong merong kaso at meron ongoing case. So I suggest that your question and the privilege speech and the ensuing debates thereafter be referred to the Committee on Rules. I would like to entertain a motion to that effect, Mr. Majority Leader. I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue. Yes, Mr. President. Dahil po ba, Mr. President, merong nagsampa ng demanda doon sa mga tao inakala nating makakatulong sa atin? Magiging sagwil na yon para hindi natin sila tawagin. So, ibig sabihin, pwede palang i-demanda na lang at ang gustong magkukusa na pumunta rito. Tapos na tayo. I cannot answer your question. That's the reason I'm saying that we should ask the Committee on Rules to rule on that. You can be right, you can be wrong. But I do not want to answer you and tell you that you are right and that we can do that. It's better that we have the Committee on Rules decide. You are a member of the Rules Committee. Why don't you take it up? That is the best thing to do. And not belabor the issue. Majority Leader. Mr. President, I'm not belaboring the issue kasi po sumagot na si Senator Lacson. May pagpayag na po. So wala na pong problema doon. Ang pinag-uusapan na lang para malinawan, schedule na lang po inihingi ko. Yes. He has not given the schedule yet. And he might even think of checking with the Rules Committee first on whether we can do that right away or not. Salamat po, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Thank you, Mr. President. The good Minority Floor Leader would just also want to weigh in. The Minority Leader, Senator Alan Cayetano, sir. Ayan. So, yun pala, Nelson, ang pinagkayarian. Oh. Ang pinagkayarian, ipatawag itong mga lumitaw na dating sundalo para magkaalaman kung totoo nga ba sinasabi nila o hindi. Diba? Ito naman dapat no? At the very first yung unang-una. Nung lumantad sila. Kasi doon, sabi niya, puntahan natin kung saan tayo tinuturo ng ebidensya. Bagay, sinabi naman si Senator Marcoleta, hindi naman sinabing totoo, pero baka potential ito. Baka makapagbigay ng ebidensya. Kasi sila may dala ng pera na nagdi-deliver. Yes. Di ba? Potential talaga. Kasi Jen, kapag ka ikaw ay mag-iimbestiga sa isang crime scene, di ba? Ang crime scene mo ay nandito sa sabihin na nating Quezon Circle, di ba? Oo. Saka magtatanong, yung mga tao na nasa Quezon Circle o yung nandyan sa may Tandang Sora? Di siyempre, nandun. Dahil yung pinakamalapit, di ba? Siyempre, oo. Anong ibig sabihin nito? Yung mga nag-deliver, sila yung pinakamalapit sa krimen. Yes. Yung sa pagnanakaw, sila yung aid ni Saldico . At sa simula pa ng investigasyon, tumuturo naman talaga kay ang pera talagang papunta tayo sa Saldico, di ba? Sabi ni Alcantara, sabi ni Bernardo, bulat sa kanila, may naiiwan, pero lahat ay papunta doon kay Saldico. Yun na nga. Bakit pagka mag-iimbestiga ka ng krimen, nangyari ang krimen sa dito, may mga tao dyan,
Oh, andito ba kayo? Oh, andito po kami. At teka, hindi ko katiwa-tiwala. Doon ako magtatanong sa Tandang Sora. Di ba? Ganun pa yung nangyari. Dito ka sa malayo. Ay, malayo. Ito yung mga taong malalapit. Ba't ba natin nabanggit yan? Bakit nga ba? Kasi Jen, alam mo ba, sa ngayon lang, ito binilang po namin Itong mga dating sundalo na lumutang, 14 na araw na ang nakakaraan. 14 days na ba? 14 days, February 24. Mula nung sila yung unang-unang press ko nila? Yung sa Club Pilipino? Yes. Okay. So 2 weeks na. Oo. Alam mo ba, ngayon, first day lang na may nagsabi ngayon, iimbestigahan. Ngayon lang Pero bagamat wala pang petsa. Wala pa, At ito, hindi nga natin alam kung matutuloy. Baka December yan, 2020, December 25 yan. Pero alam mo ba, na meron ng 5 reklamo o kasong nakapile laban sa kanila? Ganon? Oo. Sila pang naunang mga kinasuhan? Sila pang unang iimbestigahan. Imbes na yung krimen. Na kanya lang ibinubulgar. Nasaksihan nila. Hindi kasi ang dami nilang sinabing kung ano-ano. Baka, sino-sino ba yung nagreklamo sa kanila? Unang-unang nag-file, March 4, si National Security Advisor Eduardo Año. Ayan ang mga... Nabanggit kasi si Secretary Año no? Dahil sa kasamang kinakasuhan dito, Attorney Baligon at Mike Defensor. Unlawful publication at unlawful utterances. Okay. Kasi idinawit si Año March 5, kinabukasan, Senador dati, Antonio Trillanes. Ganun ba? Senador Sani ba nag-file na rin ng complaint? Cyber libel. At perjury. At kung ano-ano pa. Kasama rin sa kinasuhan, Mike Defensor. Halos lahat pareho ng kinasuhan March 9, si Bucor Director Gregorio Katapang Jr. Cyber libel din at perjury. Yung March 9 pala, 3 nagkaso, no? So una, Katapang, ng Bureau of Corrections. Si paring Flavi Villanueva, Jen. Si Ginoong Villan, si Ginoong Flavio. Perjury rin. Iba po yung Flavio sa Flavi. Ay, hindi. Kasi binabanggit si Igan Flavio daw. Flavio yun. Flavi ito. Hindi po, kaibang tao po yun. Flaviano. Flaviano Villanueva. Yan. At Laila de Lima, meron din siyang kasong ipinail. Magkasabay sila ni Villanueva. So, 5... Saan isinampay itong mga kaso? Sa DOJ pa lahat ito? Sa DOJ, yung isa ombudsman. Ayun. Kaya pala magpapatawag agad ng investigasyon ang DOJ. Oo. Pati ata yung NBI ay paimbestigahan na agad sila. Eto masaklap, Jen, ha? Kaya nagkakaroon tayo ng hindi maalis sa isipan ng mga kababayan natin na magkaroon ng pattern di ba? Okay. Di ba mga krimen may pattern yan yes. May pattern. May mga totoo yan. Lalo kung ikaw ay gumagawa lagi ng krimen. Oo. May pattern yan. Di ba kadalasan, mag-hold up ka ng bangko. Doon sa hold up ng bangko, merong yung frontman, sila papasok. Yes. May lookout. May lookout. May driver. Merong driver. At merong mastermind, yung tagaplano. Yes. Sa cover up, meron din. Ganon. Oo. Halimbawa, may lumabas na testigo at ang ituturo ay yung kaalyado mo, kakilala mo, o hindi man ay nakapagbigay ng pondo sa'yo nung eleksyon, mukhang ituturo ako Alam mo ba ang pattern dyan? Ano daw pattern? Notaryo. Kaya pala, paano yung notaryo kino-question? Kaya nga ako nagtataka. Bakit hindi man laki mag-isip ng ibang paraan? Para hindi halatang halata. Kasi baka peking naman yung notaryo. Eto, asa ba yung NBI? Ang sabi ng NBI, ipinatawag yung nagnotaryo. Yung abogado. Ngayon lang ako nakakita dyan na, kasi ang tagal na nating reporter, di ba? Wala pa akong na-encounter na kapag kami tetestigo, ang question ay, teka, saan ka nagnotaryo? Sinong abogadong nagnotaryo? Ipatawag ang nagnotaryo. Pero lang ito, ngayon lang. Nakatawa ako dyan. Di ba? Kasi ang notaryo naman, pinatutunayan lang yan, totoo,
Yung sinasabi mo yun, ikaw ang mismong gumawa nung sulat na Yun yun, nga. ng affidavit na yun. Nanindigan po si Attorney Charlie Pascual na siya po ang nagnotaryo ng affidavit ng 18 mga dating sundalo. Lumutang din naman pala yung abogado. Nag-submit pa siya ng document sa NBI Special Action Unit Ayun. bilang patunay na isa siyang duly commissioned notary public. Oo. Ito'y sa Las Piñas. Mahigit isang dekada na. Ayon pa kay Pascual, siya ba yan? Ayun. Wala siyang kinalaman sa nilalaman ng sinumpaang salaysay. Gano'n naman talaga. Yes. Pag nagpunta ka, ayun, may buti pa, pinicturean nila. Panunumpaan mo lang yan eh. Oo. Nakatunayan na yun galing sa kanila. Alam mo ba, pinadalhan pa siya ng sumpina ng NBI. Matindi, no? Nagsasayang ko kayo ng papel. Kaya pala pangisi-ngisi si Atty. Bigla tuloy siya sumikat, ano? Sino kayang nakaisip ng ganyan dyan, ha? Na kapag ka may magte-testimonya, ang una mong questionin, notaryo. Naku, pinapauso nyo yung walang kakwenta-kwentang bagay, no? O, yun na nga. Kasi yan, halimbawa, Baka mamaya marami ng abogado ayaw magnotaryo. ay, halimbawa yan, nagpunta sa NBI. May abogado dyan, dyan yung notaryo, di ba? Ayun na nga. O, punta dyan, ibig mo sabihin, pagka pumunta dyan na walang notaryo, hindi na po pwedeng tanggapin? Inotaryo nyo dyan, di ba? Bakit kailangan nyo pang abalahin yung abogadong nagnotaryo? Ayun. Sa tingin ko lang dyan, pinapatagal nyo lang no? Totoo. Ay, no. Kaya pala yung sinasabi kayo ng Senate President, may sinampa palang kaso doon sa 18. Yes. So kaya ngayon, pinapaaral niya sa Committee on Rules. Kung po pwede. Kung po pwede. Yun naman ang, ewan ko. Matagal na. Marami na mga sinampahan. Dati nga dyan, nakakulong pa eh. Di ba? Sentensyado na. Sentensyado na. Nakakulong na eh. Ewan ko, kasi nabanggit nga din pala si Senador Soto. Ayun na nga. Siguro, nangangamba siya na baka, gaya na sinabi mo, ha? Baka maituro. Bagay, kasi nga naman, bakit tama din naman kung makita sa rules na, wala namang nalalaban. Ano ha? Ang problema niya dyan. Ang problema niya. Kumusta na? Kailan na yung hearing ng mga dating sundalo? Inaaral pa po namin Inaaral pa po ng Rules Committee. Wala pang schedule yan. Aral ano na, 6 months na mga after 8 months mo, pwede na ito. Ayan. Ayan ang problema. Ngayon, tatapat ka yan mga December 25 yan. Baka 24 ipapatapos. Baka may lumutang ng iba dyan, ha? Ganon? Baka yung mismong mastermind na ang mainis. Tagal nyo mag-imbestiga. Ako po, inaamin ko. Nako. Ako na yung mastermind para Disgrasya. matigil na tayo lahat. Para umusad na tayo. Tama naman. Ay, nako. Naniniwala po ba kayo na tila may pinoprotektahan ng mga otoridad kaya ayaw imbestigahan ang pahayag ng 18 dating sundalo? Ito po ang sabi ng ating mga reactors, naniniwala po ako, napaka-obvious naman, group effort pa nga. Chris Larcena, Bagumbong, Caloocan. Naniniwala po ako, Jeff C. ng Laguna. Meron yan, kaya panay lihis nila sa issue. John Mendoza ng Singapore. May pinoprotektahan sila, Cornelio Sumael, Belnas, Bilar, Bohol. Opo, may pinagtatakpan po, Joy Chonuda, Tokyo, Japan. Opo, naniniwala ako meron silang pinagtatakpan. Luis Talavera, San Jose del Monte, Bulacan. Pinoprotektahan nilang mastermind pati ang sarili nila. JD Imbesi, Caloocan City. Opo, 105%. Ako, sobra. Meron silang pinagtatakpan. Mga matataba. Nako, ba't nadamay ako? At malaking isda. Norma Clemente, North Point, Hong Kong. Ay, mga taga North Point, kamusta po kayo? Ang ka-Anthony Besa Jr. Ka-Anton, magandang hapon po. Opo, halatang-halata naman na po ang taong bayan na sila ang nagtatakipan Edwin Bautista ng Malabon City. May gustong protektahan. Rogelio B. Viagan Jr., Barangay 1, Lawag City, Ilocos Norte. Opo, may pinoprotektahan, masyadong halata. Takot talaga sila malaman ng katotohanan sa sambulat sa sambayanan. Kishi, Japan. Yun. Text pa po kayo, babasahin natin mamaya ha. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-klak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo.
Ito po, pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, pwede ho mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download yun na. Pure Gold Mobile. At gamit po naman ang inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa yung TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng saganang mamamayan. Ayun. Oh, Nason. Naku, hindi pa rin tayo maka-get over dito sa tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo dyan. Ganon? Ano Pero ba? may latest doon ngayon, baka bumaba na. Alin? Ang presyo ng produktong petrolyo. Sigurado ka? Kasi meron na latest ata na pahayag si Donald Trump. Natatapusin nila sa lalong madaling panahon ng problema. Nako po, anong gagawin niya? Magre-resign siya? Hindi ko lang alam. problema niyan. Ewan ko, check nyo po sa ano. Paano sabi? May nag-send sa atin eh. Sana nga. Oo. Kasi maraming gasolinahan ngayon, wala nang maibenta eh. Sabi niyo to, totoo? Oo. International news ito, Nelson, ha? Sigurado yan, eh? Oil prices fall and Asia markets rebound after Trump says Iran war will end soon. Oo. Ayun. Oil prices fall and Asia markets rebound after ayun. At meron daw statement si doon sa bumabagal eh. Doon sa yung ex ni Trump. Ex ni Trump? Sino yan? Account. Twitter kasi. Twitter naman. Pinagulo kasi tayo ni Elon Musk eh. Kaso paikot-ikot lang yung buffering eh. Twitter eh. Anyway, ako, sana totoo. Kung Wala naman may gustong hindi totoo yan. Sana totoo. Oo, sana totoo kasi Kasi palong-palo. hirap na hirap na ho talaga ang mga tao. Yun na nga. Oo, yun yung may pera na nahihirapan pa. Tayo pang minsan lang Mamaya, kasi may panawagan yata yung grupo ng mga mangingisda at saka magasaka, Nelson. Anong panawagan? Kasi di ba, ikaw mangingisda, hindi mo na pwede iparada yung bangka mo doon sa gasolinahan. Hindi pwede. Oo. Di ba? Problema, may memorandum pa lang DOE, bawal bumili ng naka-container. So yung mga bangka ay dapat nila ibiyahe papuntang... Kasi meron daw problema ngayon ng mga mangingisda, pati yung may dala-dalang kubota. Ayaw sila Kasi pagbentahan. may memorandum nga naman ng DOE. Bakang palpak yung DOE, no? Hindi, dapat i-double check daw nila yun. Paano nila babalansin itong problema ito? Paano magpapagasolina ang mga bangka sa gasolina? Kasi di ba usually dala-dala yung container o kaya galon? Siyempre, tsaka yan, pagkababiyahe, may mga baon pa. Yes. Baon. Hindi pwede maubusan ng gasolina sa dagat. Kapag ka ito daw ay nanatili, hindi nagawa na aksyon, Wala mangingisda. magugutom tayo. Opo. Nako, ito, report muna tayo, ha? Online na po si Senador Mar Gabriel. Senador Lacson, tinawag na pabida. Uy, pabida na, pabibo pa raw at ipokrito. At obsessed, Senador Marcoleta matapos niyang questionin ang pagkaantala at pag-list ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Mar Gabriel, ano na sitwasyon ngayon dyan? Yes, Jen Nelson, tinawag na pabida, ipokrito at obsessed sa issue ng West Philippine Sea, restitution at sa Blue Ribbon Committee ni Senator Panfilo Lacson, itong si Senador Rodante Marcoleta. Yan ang tugon niya sa privilege speech ni Marcoleta kagabi kung saan kinwestiyon niya ang pamumuno ni Lacson sa Blue Ribbon Committee dahil sa pagkaantala at paglilihis ng investigasyon sa anomalya sa flood control project. Ayon kay Lacson, nagsimula raw si Marcoleta na magtanim ng galit sa kanya simula nang masupalpal niya ito sa issue ng impeachment ni BP Sara Duterte. Personal lang naging banat ni Lacson kay Marcoleta kasama na ang umano'y tila pag-aabogado nito sa mga Diskaya. Inugnay niya rin ito sa umano'y trabaho ng may bahay ni Marcoleta sa insurance company na konektado umano sa mag-asawang Diskaya. Inungkat niya rin ang umano'y hindi pagdideklara ni Marcoleta sa pangalan ng kanyang mga campaign contributor sa SOSE na isinumite sa COMELEC. Ipinakita rin ni Lacson ang pahayag ni Marcoleta kaugnay sa Kalayaan Island Group na kapareho daw ng laman ng website ng Ministry of Foreign Affairs ng China. Sa interpelasyon naman ni Marcoleta, iginit nito na hindi sinagot ni Lacson punto por punto ang mga tanong sa kanyang privilege speech. Personal daw ang mga naging atake at binitawan ng senador at idinamay pa ang kanyang asawa. Sabi ni Marcoleta,
kung sasagutin niya ang mga paratang ni Lacson, ay maliliis na naman ang usapan mula sa korupsyon ng flood control projects. Marami raw ang naghihintay sa mga dapat managot at malaman ang katotohanan sa likod ng anomalya. Muli niya nga itinanong kay Lacson kung ano ang nangyari sa pahayag nito na kung saan dadali ng ebidensya ay kanyang tutumbukin. Sagot ni Lacson, walang gustong mag-i sa issue at very passionate daw siya sa investigasyon sa katiwalian. Hamon naman niya kay Marcoleta kung may maipapakitang bahagi ng partial committee report kung saan nabanggit itong pangalan ni Yusek Adrian Bersamin ay agad niya raw itong ipapatawag sa pagdinig. Samantala, sinuspinde ni Senate President Vicente Soto III yung kanilang sesyon kanina matapos ngang mapunta sa ibang topic yung debate nitong dalawang senador. Jen Nelson. Sa ngayon, Mar, kamusta na ang plenaryo? Kanina sa pagbabalik, nagbigay ng closing statement itong si Senator Marcoleta at yun nga, pinupunto niya na imbestigahan itong pahayag ng 18 mga dating senator. At doon, nagtapos na rin yung debate nitong dalawa. Ayun, ipapatawag din dating yung 18 dating sundalo. Yun ang hamon niya dahil yun ang sinasabi naman ni Senator Lacson sa mga pahayag niya na kung saan daw dadalhin ng ebidensya, yun ang kanilang tutumbukin. At ang sinasabi naman ni Lacson, nag-break lang yung investigasyon ng Blue Ribbon dahil nga para bigyan ng pagkakataon itong kanilang partial committee report at bigyan ng pagkakataon na pag-isipan yung mga susunod na hakbang nitong kanilang komite. Ayun, pero sa oras na ito, wala na, tigil na yung dalawa. Mar. Yes, Jen. Tigil na yung debate ni Senador Ping at saka Senador Marcoleta. Oo, natigil na, Jen. Pero wala pang schedule kung kailan daw ipatatawag yung 18, no? Ang hiling lang ni Senator Lacson kay Marcoleta pirmahan yung partial committee report. Paano nga rin naman papipirmahan kung kulang? Gusto daw ata niya, kompleto na. Hindi, ang nirereklamo ni Senator Marcoleta, PDF file daw yung natanggap niya at wala raw pirma doon si Lacson. Pero sinasabi naman ni Lacson, yung diskarte na yon, dati nang ginagawa, dahil hindi naman pwedeng isang kopya lang yung paikutin. Dahil kung babasahin mo yung 400 pages ng partial report, isang taon pa sila matatapos, bago makapirma at mabasa ng bawat isang miyembro ng komite. Kaya ang ginawa niya, binigyan ng tag-isang kopya itong mga senador para sa ganun mabasa na nila at saka na lang pipirmahan ng bawat miyembro ng komite. Yun. Ang problema, sa dami ng senador na miyembro, 20. Si Senador Bam lang ata pumirma, no? Sa ngayon, dahil hindi pa yata natatapos din na basahin ng iba. Pero sinasabi ni si Senator Marcoleta, gusto niya, makumpleto muna, tapusin muna yung investigasyon bago pipirma sa committee report. Ayun. Pero at least, Mar, hindi na uwi doon sa personalan, Tapos nagpersonalan na. Pero ibig sabihin, at least pinigil din na naman ng dalawa ang kanilang sarili. Kasi kung sa iba yun, di ba? Senador Marcoleta, pinigil din niya ang kanyang sarili. Senador Ping, ganun din. Para wag nang mauwi sa personalan, ad hominem ang nangyari, di ba? Well, personalan niya, Ang sagot lang ni Senator Marcoleta, kung sasagutin niya punto por punto yung mga personal na banat sa kanya ni Senator Lacson, lilihis na naman. Lalayo na naman doon sa usapan dahil nga ang punto talaga ng privilege speech niya, imbestigahan, yung dapat imbestigahan, mabigyan linaw na itong nangyaring talagang malawakang korupsyon dito sa mga flood control projects at ipatawag sa pagdinig yung mga dapat ipatawag para matukoy yung mga personalidad na dapat managot dito sa anomalya, Jen. Ayun. So, wala na nangyari. Pagkatapos nung pagkatalo ng dalawa, tumayo yung Senador Alan Cayetano, di ba? Yes, sa ngayon nagpapatuloy at sa monitoring natin na may mga ibang topic na pinag-uusapan.
itong plenaryo. Ayan. Salamat, Mar. Si Mar Gabriel po ang ating reporter na nakatutok naman dyan sa Senado. Ayun, Nelson. Eto na. May bago? Sabi mo, Oo. hindi makakabili ng gasolina mga magsasaka, mga isda? Oo, yan. Kasi Gusto mo, ha? maganda yung punto nila. May parang grupo ng sinag. Eto. Isinatinig nila yung... Sinong sinag yan, ha? si Rosendo So. Palapitin mo nga sa akin. Anong hindi po pwedeng bumili? Oho. Ha? Ano ba sabi daw? Ito po ang inilabas na guidelines ng Department of Energy. Yan. Mahalaga yan, ha? Guidelines sa anti-hoarding at fuel dispensing. Okay. Ang sabi nila dito, Jen, meron silang inilabas na, ano ang tawag dito? Pictograph ba ito? Pictograph. Okay. Ay, mga picture at mga paliwanag. Pero ito ay 6 hours ago. Baka kahapon, nagre-reklamo yung grupo yung na yan. grupo ng sinag, Baka oo. kahapon o kaya kanina umaga. Kaya napilitan ang DOE na maglabas ng guidelines. Oo. Ito nakalagay. Tanong at sagot yan paliwanag nila. Pwede bang bumili gamit ang drums o container? Oho. Siguro sagot nila ito dyan sa nagtatanong dahil baka nga hindi nagkalituhan. Ayun, Kaya oho. naglabas sila, ito kaagad ang bungad Oo. Unang tanong pa lang, sinagot na kaagad Di ba sinabi niya, napakinggan ko sa sinabi ni Jen Subarjaga? Ayun nga nakalagay Ayun, naku, yari ako dyan. Dahil dito, Mag-sorry na naman ako. ipatatawag po natin si Jen Subarjaga Sa DOE. sa Department of Energy. Naku po. Paiinumin natin ng 1 litrong diesel. Disgrasya Yari tayo. dyan. Oo. Okay, eto na po. Sabi. Seryoso tayo. Seryoso, ha? Pwede bang bumili gamit ang drums o container? Ayan, no? Yan. Ayan, no? Ang sagot, Oho. opo! Ayun. Siguro mas bagay ito sa iyo, Jen. Oho. Kung ikaw magtuturo dito. Ano sabi? Ha? Pwede bang bumili gamit ang drums o containers? Ayun. Opo! Pwede. Pinapayagan ang pagbili gamit ang drums o container para sa lehitimong operasyon gaya ng Oho. fishing vessels at sea transport, Ayun. generator sets, Ayun. para sa ospital, government at telcos, makinaryang pang-agrikultura. Okay. Paalala, ang mga fleet cards o regular na mamimili ay pinapayagan basta tugma sa kanilang historical consumption pattern. Oho. Halimbawa, regular na pagbili, 1 drum na diesel, ay papayagan. Ang kasalukuyang pagbili ay tugma sa normal na operasyon, pinapayagan. Halimbawa, kung may bigla ang request na ang dami mong binibili, 100 drum, Nako. 20 drum, Oho. kailangan pang isailalim sa verifikasyon Ayun, kung bakit kung saan mo napakadami. gagamitin. Bakit ang dami mong binibili? Kasi baka mag-hoard ka lang, ano ha? Oo. Maaari bang mag-limit ng benta? Opo. Maaaring magpatupad ng reasonable purchase limit sa bawat sasakyan upang maiwasan ng panic buying at matiyak ang supply para sa lahat. Pinapayagan ba ang jerrycans? Hindi po. Ay, hindi po. Hindi ko po alam yung jerrycans Ano yung jerrycans? Ewan ko. Opo, basta ang lalagyan ay ligtas at angkop. Ayon sa DC 2017-11-0011, may siguro, dapat ay tugma ang dami ng binibili. Hindi natin alam po ito, technical yung jerrycans Oho. Baka isang klase ng container yung gawa sa metal. Oo. Diba? Anong gagawin kung may hinala ng hoarding? I-verify ng retailer ang gamit ng gasolina. Ilimita ang benta sa sapat ng dami lamang at i-document ang transaction. So kapag ka ikaw ay maraming bibilhin, Kahina-hinala. magiging ka pala, suspect Oho. ng hoarding. Sino ang magdedetermine kung labis ang binibili? Ang mga retailer at supplier. Ayun. Susuri base sa historical records. Kasi kung ang negosyo mo naman, lagi kang bumibili doon ng padalaw-dalawang container lang, Oho. naging 20, hindi nga po daw po pwede yan. Oho. Ayan. Siguro, baka iniisip lang baka tumagal pa yung problema doon sa gitnang silangan Maubusan sila. Oho. Problema nga, kulang ang supply natin. Hindi tayo pwedeng bumili ng marami. Narinig ko kayo na yung panayam kay Secretary Sharon Garin. Sabi niya, yung supply, walang problema. Ang problema daw natin, presyo. Ganun ba? Yun ang sabi, oo. Kung... Sa akin, hindi maniniwala ang walang... Ganun ba? Problema ang supply? Paano kung
Kasi may umorder na raw tayo doon sa ano, nasa karagatan na raw yung ano, yung barko eh. Ako gusto ko magpakarga ngayon ng diesel. Wala. Sarado yun nandyan eh. Baka kinapos lang kasi biglang dami ng kliyente. Kaya nga, ibig sabihin may problema sa supply. Ayun, supply doon sa mga gas station siguro. Sa mga retainer. Oo. Ayun. At saka yung ano, bagay yung ano naman, yung anong tawag ito, yung truck ng gas. Kahit na yan meron tayong truck ban, hindi naman hinuhuli yan. So dapat yung lorry na ang tawag nyo doon eh. Huwag lang maubusan ng gasolina, yun ang deliver. Kasi mayroon daw nakapila iba. Nagpapakarga pa lang ng gas ng tanker eh. Sabi, ba't ka nandito? Naubusan ako ng gas eh. Oil tanker ka eh. Ba't di mo karga ng sarili mo? Hindi mo pwede, hindi abot eh. Bawal. Maubos. Silyado daw pala yun. Pagka sinanggal mo selyo, yung sabihin eh, nagpatulo ka, nagpaihi ka pa lang. Headline kinabukasan. Yun, Tanker ng gasolina, naubusan ng gasolina. Naubusan ng krudo. Ay, nako. Talaga naman, Sige, basa pa po kami ng mga reaksyon. Meron pong pinoprotektahan yung mga yan, kaya ayaw imbestigahan ng 18 ex-soldiers. Kitang-kita at tunay, Kenneth Valenzuela. Yun. Opo, maliwanag pa sa sikat ng araw, ay pinoprotektahan po sila Weng Serrano, Jeddah, Saudi Arabia. Opo, malinaw naman na iniiwasan nila yan. Kawawa ang taxpayers sa mga protektor ng buhaya. Alan Nirik, Paris, France. Ayun. Opo, may pinoprotektahan sila Roche Soledad ng Doha, Qatar. Kumusta kayo sa Qatar? Oo nga pala. Sana maayos kayo dyan. Sana ay naibalik na yung biyahe, no? Halata naman po sila na may pinoprotektahan Manolo Froto, Madrid, Spain. Ayun, mga taga Madrid. Yes, may pinoprotektahan at may taga-protekta. Riza Acero ng San Pedro, Laguna. Ayun, habol ko to, Nelson, ha? Ito, mayroon pa tayong, may kinalaman pa rin sa produktong petrolyo. Meron daw po, nangako itong si House Speaker Boji D, ito nakalipas na araw, ngayong araw pala, nauunahin daw po nila ang pagpasa ng mga batas na lalayong protektahan po ang publiko sa pagtaas ng langis. Ayon po kay Speaker D, nakikipagtulungan na po ang Kamara sa Executive Department upang makagawa ng mga hakbang na nakakatulong sa pag-iwas sa mga epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa iba't ibang sektor ng ating ekonomiya. At idinidiin niya na hindi nag-iisa ang Pilipino sa pagharap ng hamong ito. Ang alam ko parang iniutos na rin data ng Pangulo, humihingi niya sa atin siya ng special power, ano? Yes. Para dito. At ay di ko lang po alam, maging sa excise tax, pansamantalang bawasan o aalisin. Pakinggan nga natin ang bahagi ng pahayag ni Speaker D. Kasama po ang aking kapwa mambabatas at ng iba't ibang mga komite, kami po ay walang humpay na magsusulong ng mga priority bills at mga hakbang na makakatulong upang mapagaan ang epekto ng mga pangdaigdigang krisis sa ating mga kababayan. Ayun, sana po sa lalong madaling panahon. Bagamat ang Pangulo ay nasa New York, Nasa New York, ay humihiling na siya na bigyan siya ng special power. Ayan. Sana po sa lalong madaling panahon. Kasi malaking bagay kung mababawasan na or totally aalisin ang excise tax. Tama. Ang worry lang ng iba, mababawasan naman ang koleksyon ng gobyerno. Walang pang-serbisyo. Iyon naman. Sabi ng ida, pansamantala lang naman ito kasi may krisis tayo. Sana magkatotoo naman yung balita na sinabi ni President Trump na anong tawag ito? Tatapusin na nilang madali ang problemang ito. Matatapos naman madali yan. Oho. Ang problema, yung iba-ibang lugar, nagkakaroon din ng ibang problema. Gaganti. Oho. Batiin muna natin ng happy birthday sina Junjun Milado at Empot Alipio. Tiyaga dyan sa Pinugay. Pinugay Rizal. Happy viewing kay Bernard Aguilar, mula naman sa Baras. At pahabol din kay Elmer Manarastas ng Tabon, Angeles City. Yan. Ito pala, Nelson. May tumawag si Trump. Tumawag si President Trump. Hey, Jen, Nelson. Ito na. I have a statement. Sige. Pakinggan natin si President Trump ukol doon sa sinasabi niyang Iran war will end soon. Okay nga, sige nga. I think so. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, they have two levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But two levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So, very positive thing. I mean, this was an excursion that a lot of people wouldn't have done. I knew oil prices would go up if I did this, and they've gone up
probably less than I thought they'd go up. But I don't think anybody thought we were going to be this quickly successful. This was a military success, the likes of which people haven't seen. We have the best military. We have the best equipment. Ayun, Nelson. At ang resulta niyan, so tama pala itong pinadala sa atin. Yung presyo daw po ng produktong petrolyo baka bumawi na in few days or itong susunod na linggo. Kasi ang tagdo, kung lulusot na sa Strait of Hormuz at wala nang problema, ay maganda na supply. Kaya sana nga. Sana, gano'n ang mangyari. At alam mo naman sa presyo ng produktong petrolyo, yun bang masamang isip lang, pwedeng pumalo agad pataas. Totoo yan, no? Di ba? Speculation. Speculation, yes. So, mere speculation ay magre-resulta po ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayun, ito ho, at least pinawi na pala. Ang mga taga Masbate, Nelson, ay nagpapabati rin sa atin. Yan. Binabati po namin ang mga district staff ng Masbate. Lagi po kami nakasubaybay sa inyo eh. Kayo po ang aming pampasaya. Yun. Ang Kuya Al Colambot, Edison Romaguera, Aris Reglos, Aldin Mangawang, Ricardo Edrosolam, Joey Marines, Rodolfo Monforte, Renlo Saldana, Don Fernandez, Raywin Walath, at Johnny Toledano. Yan ang pagbati mula kay Joel Monteliano, ang KSM po ng distrito ng Masbate. Ayan. Salamat po at advance sa happy anniversary po sa inyo dyan sa Masbate, sa April. 75th anniversary yata nila Nelson. Inimbitahan tayo. Pupunta tayo dyan. Pupuntahan po namin yan, ha? At may pagbati tayo, nakalimutan kong batiin dyan. Ha? Sino? Belated 7th anniversary sa CMDPS. Ayun. Christian Medical Dental Paramedics Society. Mga tumutulong yan bibigyan ng serbisyo, medical, dental, paramedics. Ayan. Presidente na ba yan si Dr. Darin? Hindi pa? Member. Active. Active member. Tagahatid lang ako dyan. Ayun. Huwag hindi natin. Baka Kabenya Libalia Senior, magandang hapon po sa inyo. Ang Sir Joey Lipa na taga Lucena City, salamat din po ng marami. Ang Kuya Byron Alcoba, dyan naman sa bahagi po ng Leyte, ha? Si Karesti Bugarin. Karesti, dyan po naman sa South Korea. Huwag tayo mag-panic buying dyan, ha? Wag. Baka mag-panic buying tayo, mahal pa ang bilihin ngayon, tapos biglang magbaba, iyak tayo niya. Iyari ka. Iyari kayo ng na pagsamantala kayo negosyante, bumili agad kayo. Ay, lalong-lalo na kung wala naman tayong pampapanik buying, wala tayong pera. Panic lang mangyayari sa'yo. Panic lang. Hindi ka makakabaying. Yes. Anong tayo? Payapa lang tayo, ha? Yun. Chillax lang tayo, ha? Naniniwala ka ba na tila may pinoprotektahan ng mga otoridad kaya ayaw imbestigahan ang pahayag ng 18 dating sundalo? Naku po, bakit ganyan? 100% nagsabi, opo, may pinoprotektahan. Na kayo, At walang nagsabing wala? Hindi po. Well, anyway, yan po ang sentimiento ng ating mga kababayan. Happy birthday po sa... ang Ka Ferdinand Garcia. Ka Ferdi, kamusta po kayo? Birthday? Diyan sa Singapore. Wow! Oo. Malamang sa Singapore muna tayo pumunta, Nelson. Oo. Di ba? Okay dyan. Apakabait siya si Ka Ferdi. Ka Ferdi, magandang hapon po sa inyo. Ha? Happy birthday po kay Cheryl Tutaan. Birthday yan. Si Cheche. Birthday po rin natin siya. Noong unang araw pa lang pumasok yan dito, payat na payat, no? Payat. Ngayon medyo payat pa rin. Lumulusog na. Happy birthday to Rebecca Corpus Balasa mula po sa USA. At happy viewing kay Nanay Belia Balmes ng Old San Vicente Libho, Batangas City. Happy birthday po kay attorney. Si Ate Nea Mangawang Mabanag. Birthday din ngayon. Dalawin mo naman kami ni Jen dito. Attorney Nea. Isama mo si pangalan niya. Para man siya magpakapi sa atin. Si Atty. Nea, wala pa daw budget wala pa? Yung mister? Si mister, si Sir Mabanag. Yes. Happy birthday kay Janine Kalimag, North Bay, Ontario, Canada. Ayun. Okay na tayo. Paano? Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan at sa umaga naman 5:00. Yan naman po ang mga balitang kompleto, totoo, 100%. Bye!